Ano ba naman kayo? Ano ba naman kayo? Oh, oh, ano ba naman kayo? Oh, sisingit doon. Oh, ayan, oh, oh, sasakyan. Oh, biglang kakat doon. Oh, van. Ayan pa. Oh, 'di ba? Oh, Bawat sulok ng Pilipinas ay may kwento. Mula sa tuktok ng bundok, sa malalayang pulo, hanggang sa makulay na kalsada ng mga lungsod. Merong isang hindi natatapos na paglalakbay. Dahil sa bawat hakbang, sa bawat destinasyon, may isang bagong kwento na naghihintay. Ang bawat tagpo ay nagpapaalala ng kung gaano kahalaga ang pagmamahal sa sariling bayan. Ang pangarap natin, hindi lang makita ang lahat ng ito, kundi ma-experience ang lahat ng adventures, hamon, at higit sa lahat, pagmamahal sa Pilipinas. Tara, libutin ang sariling atin. well, literally it's good morning talaga. So we are now currently at Startol. Welcome mga Pards and mga Mars for our first episode para sa ating segment na libutin ang sariling atin. Magkwentuhan muna tayo. Chill lang. Objective nga ng ating segment na ito is libutin ang buong Pilipinas, which is medyo challenging. But of course, subukan natin. Wala naman mawawala kung susubukan, kung hanggang saan makaya. Pero of course, ang thinking natin is matapos talaga lahat yun. And we will be starting sa pupuntahan natin, NCR. Iikutin nga natin ang buong Pilipinas using a car or a motorcycle na ginagamit natin, isa-isa. Currently right now, we are using a BMW X1. So isa to sa mga pang-daily natin. Yan. Pang-daily, pang-araw-araw na commute natin. Yan, grabe yung traffic sa ano. Grabe yung traffic pa southbound. So this X1 is a car from BMW, a very reliable car. So going nga tayo sa NCR, and ito ang Quick History ng NCR. Metro Manila, or NCR, National Capital Region, is the most densely populated region in the Philippines. As of the latest census, it has around 13.48 million people. That's about 13% of the entire country's population squeezed into one region. NCR covers 636 square kilometers, making it one of the smallest region in the country. But here's the crazy part. Despite of its small size, it holds the highest population density at over 20,000 people per square kilometer. Ang daming tao nun sa isang maliit na space. To put into perspective, NCR is only half the size of Singapore, but its population is double that of Singapore. The National Capital Region is made out of 16 cities and 1 municipality. Oo, tama ang narinig nyo. Nag-iisang munisipyo, which is Pateros. Kilala sa balut. And pupuntahan natin yan. Some of the most famous cities include Manila, the capital city of the Philippines, Quezon City, the largest in terms of land area, also known as the City of the Stars. Makati, financial capital. Taguig, syempre, BGC. And Pasay, home of MOA, and NAIA, also known as the travel capital of the Philippines. Ngayon, pumasok ba sa isip nyo na bakit ang National Capital Region, ang Metro Manila, ay walang mga probinsya? Ito ang sagot dyan. The National Capital Region does not have provinces unlike other regions in the Philippines because it functions as a special administrative region directly governed by the national government. Here's why. NCR is the seat of government where Malacanang Palace, Congress, and other key offices are located. Being the financial hub, it houses major business districts like Makati, BGC, and Ortigas. Unlike other regions that have rural areas, NCR is 100% urban, made up only of cities and 1 municipality. Dahil sa maliit nga nitong size na 636 square kilometers lamang, ang paghahati-hati para maging isang probinsya ay hindi na kinakailangan. Unlike provinces that the governors, NCR is managed directly by the Metro Manila Development Authority or MMDA instead of provincial government.
Each city and municipality operates independently with its own mayor and local government. Historical reason? Before becoming NCR, Metro Manila was originally part of Rizal Province and some parts of Bulacan. In 1975, then President Ferdinand Marcos issued Presidential Decree Number 824, officially separating Metro Manila from Rizal and making it a standalone region. In short, NCR was designed to function as an independent metropolitan area with no need of provinces and administration more efficient. So that is Metro Manila. Literally, we will be crossing NCR in a few kilometers. So I've been driving na rin for 20 years and riding motorcycles for around 25 years. Compute na lang kayo ng edad ko. Yeah, okay. So literally, this is the boundary line. Alright, we just crossed the boundary ng NCR. Pag nag-cross ka dito, iba na yung rules. Pang NCR rules na. Ito tayo dahil sa Skyway tayo. Oh, nice pickup. Wow. It's a Dodge. Ganda oh. Ayos. Yan ang pickup. Gamit na gamit sa utility. Nice car, bro. Wala pa naman, pass through lang. Okay. This is the extension. And paakit na tayo ng Skyway. Kita yung lake. And that's the Laguna Bay or Laguna de Bay. May kwento ko lang, sharing some history about myself. So ako nga pala si Jet. I grew up sa province. Sa mga batang 90s, sabi nga Prombi. I'm a 90s kid, laking probinsya. Pinanganak sa Bicol and currently living Muntinlupa and Batangas area. So lagari-lagari. So napunta ako ng Metro Manila around 2011. And before that, around the 2007 more or less, hanggang 2010 or late 2000s, when nag-start na ako magtrabaho, syempre namumulat na sa mundo ng opportunities. During that time, I was working sa Bicol and nagiging routine ko yung nanonood ng balita, specifically TV Patrol, every night pagka-uwi. And then nakikita ko lagi, sobrang traffic. Like, grabing traffic. So, during that time, sabi ko sa sarili ko, hindi ako magtatrabaho dyan. Or hindi ako pupunta dyan. Dahil nakikita ko pa lang, napaka-stressful sa Metro Manila. Sa lahat ng traffic, masikip, mahal na tirahan, mataas na cost of living. Sabi ko, okay na ako dito sa probinsya. Pero, nasaan ba ako ngayon? Nasa Metro Manila. So hindi mo rin talaga masabi kung ano yung tadhana or kung ano yung tadhana mo. Kahit sabihin mo na ito lang gusto ko, iba si Lord. Minsan ibibigay niya sa'yo more than what you deserve. Pero syempre may kapalit na mga challenges yun. Hindi naman ano yun. And also, iba-iba naman ang trip natin. May kanya-kanyang trip tayo. Sabi ko nga, kanya-kanyang kapalaran. So, ito yung tinahak ko. Mapunta na Metro Manila para mag-pursue ng career. I've landed jobs sa motorcycle industry, which is hilig natin. At hindi rin pala laging ganun masaya na ang trabaho mo is yung hilig mo. So, dumating sa time na yung hilig mo ay nawawala na dahil sa pressure ng trabaho at mas nangingibabaw yung trabaho, which is mas importante dahil yun yung mabubuhay sa pamilya mo. Anyway, going back sa Metro Manila, napunta nga ako dito around 2011. Nasanay na lang. Tayo naman humans has the ability to adapt on certain situations, kahit ano man yan. Sabi nga, tapon mo sa disyerto, kaya natin mabuhay for a few days. Or kahit tapon mo sa isang isla, kaya natin mag-survive. Lalo pat mga Pilipino. We are very resilient. Yan.
Hard. Auto sweep. Mga maliliit na bagay na nakakainis. Diba? So, dito sa Metro Manila, kailangan mo maging mapasensyoso. Kailangan mo magbaon ng maraming pasensya. So again, don't get me wrong, mahal na mahal natin ang Pilipinas. Pero minsan mahirap siyang mahalin. Dito sa Metro Manila is I would say maraming job opportunities. Siyempre, probinsya, may mga limits lang ang job opportunities doon. Like, of course, ang pinaka-posisyon na pwede mo makuha doon na pinakamataas sa mga private companies is mga area manager, region manager. Manager pa din, pero focusing on those areas ka na lang. And if gusto mo pang ma-promote on top of that, kailangan mo nang mag-migrate ng Metro Manila. Dahil nga nandito yung mga head offices. So, I would say there's a limit sa province, but there is of course kapalit na peace of mind, peace and quiet. Siyempre probinsya, alam naman natin yun, mas simple ang buhay, mas madali, mas tahimik, mas mura ang mga bilihin, so maraming advantages. Of course, yun nga, may limit. So depende na rin lang naman yun sa inyo kung ano yung gusto nyong tahaking landas. Mahal natin ang Pilipinas, pero toinks, mamaya mas malala pa dyan, or mamaya may mas malala pa dyan. I've been living in Metro Manila for 20 or almost 15 years na. Almost 15 years, and I would say nakapag-adapt naman. Wala naman tayong pinagsisisihan. Siyempre, ginusto natin to at masaya kung nasaan tayo ngayon. Pero hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali ang mabuhay dito. Kung sa pang-araw-araw na trabaho, kailangan mo dumaan sa sobrang traffic. Depende rin sa titirhan mo. Diskarte mo na lang yun. Pero I would suggest na tumira ka kung saan malapit yung trabaho mo. Of course, may kapalit din yun. Cost. For example, if you're living sa BGC, kung doon ka titira mismo sa BGC, magkano renta doon? So may mga diskarte. Pwede kang tumira siguro a few kilometers away from BGC. Yan, may mga residential areas naman sa palibot ng key business districts natin na mura ang renta. So yung mga key business districts natin is of course Makati sa may Ayala area, BGC, Quezon City area, yun, mga ganun. So nandun yung mga hubs ng mga trabaho. Manila area din, marami din trabaho makukuha doon. And isa din to sa nakakalungkot. Honestly, this is a personal opinion. Nakakalungkot ang politics sa Pilipinas. There's a lot to say, pero I would rather not to be negative about it. Just be positive na lang about appreciating the Philippines. Pero ang politics ang isa sa malungkot. Bangayan dito, bangayan dyan. Okay, going back. Metro Manila living is not easy, it's challenging. On a day-to-day basis, you'll be traveling average 1 hour going to work. May mga nakakadiskarte dyan na pagkagising nila, walking distance, nandun na yung pagtatrabaho nila. Shoutout nga pala, Honda Philippines. Yan. Naging office ko yan dati. Yan, dyan ako nag-office dati. Sa building na yan. Na nag-mold sa akin kung ano ko ngayon. Politics! Oh my God! Napapailing na lang ako. Alright, so sorry, ADHD strikes again. So living here in the is challenging. So number one is yung tirahan. It's either expensive or malayo sa pagtatrabahuhan. Pagko-commute is also a challenge. Either may pagko-commute ka or may sasakyan ka. Challenging din dahil traffic, cost ng gasolina, and of course parking. So kung may kotse ka dito, ang hirap dahil yung titira mo dapat may parking na maayos, unless
Baka mapagtripan yung sasakyan mo or manakawan ka. Mabasagan ka ng sasakyan at makuha yung mga gamit mo. Gasoline cost is also not practical. Kung sakali may kotse ka dito sa Metro Manila, ay tatamaan din yung wallet mo. If magagas ka or mag-drive ka ng 1 hour, that will cost you, sabihin natin, 500 pesos. So, nag-consume ka na sa oras ng pag-travel, nag-consume ka pa ng 1,000 para sa gas balikan. Pero syempre, dito nga sa Metro Manila, since nandito ang opportunities, mas mataas naman ang rate ng sahod dito. Salaries are higher, opportunities are bigger. Pero syempre, pag kumuha ka ng malaking opportunity, responsibilities will be bigger also. Sasabay na dyan yung, oh fuck, dapat pala nag-ilalim ako. Kasi magsi-C5 ako. Shit. Anyway. So ano pa ba? So nabanggit ko na ang tirahan, commute. Sa pagko-commute, I would suggest magmotor kayo. Yan. Pinaka-convenient ang motorsiklo. Parking hindi masyadong concern dahil nga maliit nga lang siya. Tipid sa gasolina. Definitely tipid sa gasolina. And the best is, since napaka-traffic na Metro Manila, pwede mong maisingit-singit. Huwag ka lang magkakamote. Siyempre, ingat lang din. Tipid sa gasolina at mabilis ang biyahe. Pero hindi ka. Kahit ngayon, kahit nakamotorsiklo ka, ta-traffic na rin. Tao nga, tina-traffic dito eh. Haba ng mga pila. Pangatlo, cost of living or pagkain. O sige, sabihin natin specific. Pangatlo, pagkain. I would say mas mahal ang pagkain dito. If kakain ka sa karinderya, ulam is magkano? 70 pesos. Minsan may 100 na nga. So I would say a decent meal here can cost you around 120 to 150 pesos. Karinderya. Pwede mong tipirin like half na ulam. Pwede naman yun, 35 pesos, and then kanin. Yan, depende lang sa diskarte mo. But I would say a decent meal can cost 100 to 120 pesos. Busog ka na nun. At ngayon pa, nung panahon natin, di naman uso ang mga milk tea ngayon. May pa milk tea pa. Depende na lang kung paano ka magtitipid at didiskartehan yung budget mo, di ba? So yun. Pero I would say, mas mahal ang cost ng Metro Manila in terms of food compared sa province. Dahil nga mas mahal ang renta dito. Yan. Mahal ang renta, mahal ang pwesto. Siguro yung mga ingredients, mga is di naman nagkakalayo. Pero yun ang pumapatay dito ng presyo. Or tumataas ang presyo dito dahil sa renta. Nakapag-exit na nga tayo ng Skyway at nandito na tayo sa regular road or national highway, national road. So, ano pa nga palang pagkakaiba? I would say, sa Metro Manila medyo iba ang ugali ng mga tao dito. Ang mga tao dito, on my opinion, of course, in general, don't get me wrong, ang mga tao, mga Pilipino in general is mapagmahal, yan, madiskarte, mabait, I would say. Tayo mga Pilipino is mababait. Pero dito sa Metro Manila, I would say mas aggressive ang mga tao dito. I would say they are more competitive. Yan. Sabi nga nila, mas mahirap ang buhay dito dahil mas komplikado compared sa probinsya na medyo mas chill lang. Dito mas challenge ang mga tao. That's why ang kultura or ang ugali ng mga tao dito is, I would say, rough and tough. Parang pick up lang. Kasi nga, mahirap ang buhay sa Metro Manila. Mas mataas ang crime rate. Hindi ko mapagkakaila yun. Mas mataas ang crime rate ng Metro Manila compared sa ibang mga regions. Since napaka-congested natin, ilang milyon ba nakatira sa Metro Manila? 13 million na. Diba? So yung tao dito mas siksikan, mas challenge, and mas palaban. Dito sa Metro Manila, kung pahina-hina ka, mapag-iiwanan ka. Kailangan mo dito ng lakas ng loob. Of course,
patience sa traffic na sample. Yung traffic na to, kailangan pasensya. Kailangan cool ka lang. Pero hindi rin tayo perfect. Minsan umiinit din ang ulo natin dito. Lalo sa mga kupal na mga driver. Lagi nagmamadali. Kasi nga, it's because of the traffic na hindi na naayos-ayos sa Pilipinas. Well, I would say we're doing our best. Pwede na! Pero, my God, corruption. Well, I love you, Philippines. Enough of that, okay? Punta naman tayo sa positive side. Let's lighten up the conversation. Mga positive stuff about Metro Manila. Yan. Number one, I would say, kape muna tayo. Living in Metro Manila, since nasa gitna ka mismo ng Luzon, I would say middle ng Luzon, maraming opportunities dito. Metro Manila, National Capital Region, is sentro ng Pilipinas. Nandito ang opportunities. Trabaho. Yan. Ano? Wang-wang. Okay, positive about Metro Manila, opportunities are here. Yan. In terms career-wise, nothing beats Metro Manila sa opportunities. Okay, that's one. Bahala na lang kayo kung anong trip nyo. Pero second is, since nasa gitna ka ng Pilipinas or nasa sentro ka ng Pilipinas, if mahilig ka sa pagkain at mag-explore, hindi ka maubusan ng makakainan dito. Marami sa Metro Manila na makakainan na wala sa probinsya. Of course, may mga chains, pero ang dami dito mga specialty stores. Kasi nga, I would say Metro Manila is the land or the region of opportunities. So marami ditong nag-e-explore ng negosyo, nag-e-explore ng restaurants na pumapatok, na nag-iisa lang ang branch nandito sa Metro Manila. Sa laki ng Metro Manila, if you're living, for example, Muntinlupa, and then yung makakainan mo is nasa Fairview, Quezon City, aba, ang layo nun. Sabi nga nila, kung may jowa ka ng taga Fairview, tapos taga Bikutan ka, aba, long distance relationship na rin kayo. Ganon yung sabi nila. Maraming makakainan dito, maraming magigimikan. Pag isa-isahin ko na yung mga gimikan, kainan, yan. Sabay mo na rin yung pangatlo, I would say pasyalan. Hindi ka maubusan ng papasyalan dito. Of course, pag pasyal, may kaakibat yan na gastos. Yan, so mga pasyalan dito, ang dami ditong mga live strip or mga hubs, mga malls, definitely na dito ang MOA, nandyan ang BGC, nandyan ang High Street, nandyan ang Quezon City, ang dami. Ang daming mapapasyalan dito. Isabay mo na yung mga pasyalan about historical sites. Nandyan ang Intramuros, Luneta Park. Yan, marami. Actually, ang daming pwedeng pasyalan dito. Kahit nasa city ka, pwede ka mag-adventure. May mga lugar dito na hindi mo iisipin na nasa Metro Manila ka pala. Mga lumang bahay, mga ancestral houses, historical sites. Marami kang mapupuntahan dito. Sa dami ng pupuntahan, minsan hindi mo na alam kung anong uunahin. Yan ang mga usual stuff dito sa Metro Manila. Yan. Ambulansya, traffic, daming motor, daming sasakyan. Yan. So that's Makati Hub. And mga pards, we are still at EDSA. Pero nandito tayo ngayon sa isa sa mga iconic na mga malls sa buong Pilipinas, or I would say pati na rin Asia. This is the SM Mega Mall. Yan. Kilalang kilala yan. Until now, mula noon hanggang ngayon, nag-expand na ng expand. Yan. So nasa EDSA na tayo. Epifanio de Los Santos Avenue. EDSA. Gagawin din natin ng video yan about EDSA. Biyahe tayo dulo-dulo ng buong EDSA. Speaking of malls, if mahilig din kayo sa shopping, maraming options at items sa Metro Manila na may offer na wala sa probinsya. So of course may mga basics na nakakarating ng province, pero maraming options na mga brands na dito lang mabibili. Of course, you can order online, nandiyan naman yan. But iba pa rin yung nakikita mo yung item face to face, di ba? Yan. So currently we are
approaching, ano na ba to? Ortigas Avenue, na kung saan nandirito ang isa sa pinakasikat na icon sa Pilipinas. Hindi ang mall na yan, although kilala yan. Na naghubog sa atin kung ano tayo ngayon. Ang EDSA Shrine. Yan. Very historic. Yan. EDSA People Power Revolution noong 1986. Of course, nababahiran ng politics. Pero huwag na natin pag-usapan ng politika dito sa video natin. And that's the People Power Shrine. Yan. Continue on White Plains Avenue for 1 kilometer. Alright, so isa pa pala sa nagustuhan ko dito sa Metro Manila, being a rider and a car guy, dito maraming options. One, in terms of marketplace. Kung mahilig kayo or pastime yung tumingin-tingin sa Facebook Marketplace na mga available na mga binibentang motorsiklo, big bike, small bike, or even cars para sa mga projects nyo or sa mga pang-commute, kahit ano. Marketplace in general, maraming options sa Metro Manila at mga katabing probinsya. Nandito rin ang motorcycle parts and accessories capital ng Pilipinas, ang Caloocan, para yan sa mga riders natin. Sa kotse naman, piyesa. Saan pa nga ba kundi sa Banawe? Banawe is considered as the car capital ng Pilipinas, na kung saan makakabili ka ng mga surplus, brand new, accessories ng mga sasakyan, magmula sa mga pang daily nyo, kotse man yan, or pang off-road, lahat nandun, kompleto. Yun talaga yung hinuli ko, no? Kotse tsaka motor. Ang ganda naman ito. Wow, that's a nice car. It's a Corona. Ganda oh. Two-door. Ganda. Ewan ko ba bakit sa edad natin ngayon nahihilig tayo masyado sa mga lumang sasakyan. Middle age crisis na ba yan? Hindi ko alam. And mga parts, time check, it's 9:58. So we are now at C5. Ayan. So umalis tayo ng Tanawan, Batangas 8 o'clock. So we've been traveling for 2 hours from Batangas hanggang dito sa Libis, na kung saan magpapamaintenance tayo ng ating sasakyan. Siyempre mapapalaban to sa mga sunod na episodes natin. Dapat ang mga sasakyan natin is nasa kondisyon. Yeah, I think that's for our first episode ng Libutin ang Sariling Atin featuring NCR or Metro Manila. So if I missed anything, pros and cons, or anything about Metro Manila, please do share with your comments. I hope you like this video. If you like this video, please give it a thumbs up. Huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe and watch for future episodes natin. Iisa-isahin na natin ang mga bayan dito sa Metro Manila. That's it for today mga pards and mga Mars. Sana nagustuhan nyo ang video natin today. At lagi natin tatandaan, hilig man sa kotse, motor o adventures, bakit ka pa pipili? Hard work pays off. Pwede both. Ganda naman ito. Wow. Pogi. Motor naman tayo. Silip lang. Wow. Fancy. Pero ito yung pinaka panalo sa lahat. Ayan, pangarap ko yan.
And this one is sick. Wow. Carbon kung carbon.